Kailan natatakot ang mga narcissist? Marahil ay curious kayo kung natatakot ba sila, kailan ba sila natatakot? Kasi ang bangis-bangis nila eh, no? Ang yabang-yabang nila. Pero natatakot ba sila? The answer is yes. So, kailan sila natatakot? That's the big question. Una, natatakot sila pag nabisto yung mga pinaggagawa nilang kalokohan, yung kanilang pagkukunwari. Ang tawag doon ay unmask. No? Na-unmask sila, na-expose. So, takot na takot sila noon. Yun yung exposure. Nagkukos siya ng tinatawag na narcissistic injury. Ibig sabihin, na-damage mo ang kanilang pagkatao, na-damage mo ang kanilang pag-iisip kapag ka ginawa mo to. No? Narcissistic injury. Another one, ano yung resulta? No? Ano yung resulta niyan? Ang resulta niyan ay sila ay magwawala, maghuhurumintado, narcissistic rage. So yan yung resulta ng pagkakadiscovery mo, pagkaka-expose mo sa kanya o sa kanila. So, yan yung dalawang pwedeng mangyari. Narcissistic injury at narcissistic rage o pagwawala kapag ka sila ay na-expose. Kaya takot na takot silang ma-expose. That's number one na kinatatakot nila, ang ma-unmask or ma-expose. Kasi iniisip nila na, nadiscover na ako. Nadiscover na hindi naman talaga ako magaling. Nadiscover na ako hindi naman talaga mabait. Nadiscover na ordinaryong tao lang pala ako. Hindi naman pala ako extraordinary o hindi naman pala ako super galing. No? Ako pala ay na-discover nila na nagkukunwari lamang na nakakaiba, extraordinary yung aking mga skills and talents. And na-discover nila hindi naman pala ako genius. No? Na-discover nila na hindi naman pala ako mayaman. No? Na-discover nila na wala naman pala akong maayos na negosyo o kumikitang negosyo. You see, that's the thing. Kaya natatakot sila dyan. Okay, that's number one. Let's go to number two. Loss of control and influence. You know, kapag ka nawawala na ng control at ng influensya sa iyo o sa mga tao ang narcissist, no, dyan na sila talagang natatakot. Kaya nga yung mga yan, paglabas ng bahay, ang babait sa mga tao, namimigay ng pera, pinapakita nilang sila'y anghel. No, kulang na lang ipakpak at saka yung gayon. No? At anghel na ang tingin ng mga tao. And you know, in fact, hindi lang anghel, sila ay leader, sila ay magaling na manager, no, magaling na tao, no, pagka mga mayayaman, philanthropist ang datingan, it's because that's control. Image management, that's influence. 'Di ba? And once you lost that control, if you're a narcissist, takot na takot sila diyan. Okay? Lalo na kapag yung mga tao sa paligid nila o yung asawa nila o yung anak nila ay nagseset na ng boundaries, tatay, nanay, hindi po pwede ito. O, mister, hindi po pwede yan. No. Mrs., hindi po pwede yan. No. Diba? Takot na takot sila. Teka muna Kinakabahan ako. Bakit kaya ganun? Hindi ko na siya makontrol. Bakit puro no? Bakit puro boundaries ang sineset? Diba? Hindi na ako pwedeng gumastos ng ganitong kalaki. Hindi ko na pwedeng withdrawin yung savings ng misis ko. No? Hindi ko na pwedeng ibenta yung lupa ng mister ko. No? Hindi ko na pwedeng ibenta yung bahay namin para magamit ko. Bakit ganon? 'Di ba? So matatakot yung mga 'yan. That's the point. No? Sa mga narcissistic parents, ang ikinatatakot naman ng mga magulang ay yung ikaw ay magkatrabaho, kumikita ka na at maging self-sufficient. Kasi kapag self-sufficient ka na, hindi mo na sila kailangan. Yun ang naiisip nila. Nagiging irrelevant na sila. Yun yung kinatatakot ng mga magulang. Okay, yun. Okay. Another one. Okay, let's go to public humiliation and shame. That's number 3. No, takot na takot sila na mapahiya sa public. Kaya yung mga politiko, no, yung mga influencers, kung sino man na napahiya sa public, kahit asawa nyo o kapitbahay nyo na narcissist sa tingin nyo o kaya ay inyong kakilala, katrabaho, manager, so on and so forth, ayaw nila niyan. Public humiliation and shame. Kasi yung kahihiyan na yan, no, ay threat sa kanilang pagkatao. Lalo na sa kanilang pagiging professional. Halimbawa, doktor, yung abogado, takot sila na ma-expose sila sa public, mapahiya sila. Ayaw nilang maging yung katawa-tawa, no, yung pinagtatawanan, hypersensitive sila sa mga ganon, sa mga mockery. Kaya ayaw nila yan. Takot na takot sila dyan. Okay, another one. Number 4, let's go to rejection and abandonment. Ayaw nila nang nire-reject sila. They are afraid of being discarded. Alam niyo, ayaw ng narcissist na iniiwan nyo sila.
ng mga narcissist. Halimbawa, may asawa ka narcissist, ayaw niya nang iiwanan mo siya. Ang gusto niya, siya yung mangiiwan sa'yo. Kaya inuunahan ka. Ngayon, kung ikaw ang unang nang iwan sa narcissist, grabe ang magiging galit sa'yo niyan. At pag nararamdaman niya na parang iiwanan mo na siya, nakakasense siya, takot na takot siya. Obserbahan ninyo yung mga asawa ninyo na mayayabang. Yung mga narcissistic husband or narcissistic wife na tinatakot kayo, na iiwanan kayo. Pag kayo ang nang iwan dyan, tingnan ninyo ang mangyayari. Itanong ninyo sa mga kapitbahay kung anong itsura niyan pag nakikita nila. Makikita nila na bakit ganun, mukhang takot na takot ang mister mo ah. Ano ka nangyari doon? Aba, iniwanan ko na iyan, 2 linggo na. O bakit yung misis mo igayon ng itsura? Parang kwan, hindi na nagpapapaligo. Mukhang wasted. It's because iniwanan mo eh. Kasi iniwanan ko 3 linggo eh. Oh, kasi sabi niya, ganto, ganyan. Iniwanan ko. You see? That's it. That's because of the rejection and abandonment na nararamdaman nila, takot na takot sila doon. Kaya inuunahan ka, ikaw ang kanyang inuunahang hiwalayan. At yun ay control. Ang paghiwalay ng isang narcissist ay control and manipulation. It's not the end of the relationship. Kasi hindi nagbibigay ng closure ang mga narcissist. Alright, let's go to the last part, the most exciting part. Aging and mortality. Ang ikinatatakot ng mga narcissist ay sila ay pumangit, umidad because of aging. No? Pumangit at umidad dahil ito naman ay natural process. Diba? So, binavalue kasi o mataas ang pagtingin o ang pagpapahalaga ng narcissist sa physical beauty, sa kagandahan, kapugian, yung sexual prowess na tinatawag, no, yung lakas sa sex, yung pagpapaligaya sa kapwa tao, pagpapaligaya sa kanilang opposite sex, no? Or physical strength, malaki ang ginagampanan niyan sa mga narcissist. And you know, if it will happen na mangyari na ito, no, nate-terrify na sila. Terrifying ito sa kanila. The natural process of aging is terrifying sa mga narcissist. No, nagiging silang bitter, nagiging anxious, no? Nagiging desperate para maghanap ng ways kung paano sila kakameroon ng kagaya ng dati. Yung pansin, yung power, no? So, those 5 no, na mga pangyayaring yan ang ikinatatakot ng narcissist. If you would like to know more about narcissism or sa mga narcissist, this is the book for you. And Surrounded by Narcissists by Thomas Erickson. Okay, maglalagay ako ng link dyan or yellow basket para ma-check out nyo na to. Ito ay less than 200 pesos lang, minsan less than 150 pesos pagka nagsa-sale. I-check out nyo na to. Sa halagang yan ay kayo ay ma-educate. Okay? See you in my next content. I hope it helps. Bye for now.